Ika-61 kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat si Julia na napasigaw ng boss. Nang makita niya si Lee Si-won ay sumusugod. Na makikita ang muka ni Gumoon Ryong ay naiinis. At pagkatapos ay mabilis na sinipa niya si Lee Si-won. Na makikita na ito ay tumama na naman sa bato at hindi na gumagalaw na pinagmamasdan ni Julia. At tumingin ito ng seryoso na sinabi sa isip na ang boss daw ay gumagamit pa rin daw ng lakas na ganun kahit na siya daw ay sugatan. Na makikita ito na malapit ng sumuka na ikinagulat ni Julia. At ilang saglit pa ay umubo na ng dugo si Gumoon Ryong. Na sinabi ni Julia sa isip habang nakatingin ito na kaya daw pala siya ay napuwersa ng sobra, gaya daw ng inakala niya. Sa ngayon, si boss daw ay natumingin ng seryoso si Gumoon Ryong sa itaas. Nang may napansin siya na bumagsak sa hall. Ito pala ay ang kasamahan nila na si Pierre. Na sinabi ni Julia na ano na naman daw ang nangyayari ngayon. Na mabilis na tumalon si Gumoon Ryong papunta sa itaas. Na sinabi sa kanya ni Julia na sandali lang daw boss. Na mabilis na kinuha ni Gumoon Ryong si Pierre. Na ito ay bumaba sa hagdan. Na makikita ang muka ni Gumoon Ryong na malalim na ang paghinga. Na mabilis na sumunod sa kanya si Julia na sinabi nito na boss. Ano daw ang nangyari? Na makikita si Pierre na walang malay na sinabi ni Gumoon Ryong na ayos lang daw siya. Nawalan lang daw siya ng malay sa ngayon. Natumugon sa kanya si Julia na hindi daw siya nag-aalala kay Pierre, pero na nakatingin si Julia kay Gumoon Ryong na ito ay nakatingala. Na makikita sa itaas si Hyuk Soo-chon na nakatayo na pinagmamasdan sila. Na sinabi ni Julia na siya daw ba ang gumawa nito kay Pierre. Na napangiti si Gumoon Ryong na sinabi nito na assistant leader ng Heavenly Way sect na si Hyuk Soo-chon. Nandito rin daw pala siya. Na napasabi si Julia habang makikita siya na yun daw ba ay si Hyuk Soo-chon. Ang batang iyon? Na sinabi sa kanya ni Gumoon Ryong na oho. Kung siya nga daw iyon, naiintindihan daw niya. Kung bakit ganito ang kinalabasan. Hindi na daw nakapagtataka na hindi siya mukhang pangkaraniwang bata. Na sinabi pa niya na Julia, gisingin daw niya si Pierre at kunin daw ang leader ng Sanwoo clan. Na napatingin ito sa kanya na nagtataka. Na sinabi nito kay Gumoon Ryong na boss. Balak daw ba niyang labanan ang batang iyan? Sa kalagayan niya ngayon. Natumugon na sinabi sa kanya ni Gumoon Ryong na ito na daw ang magandang pagkakataon. Na nakangiti pa nitong sinabi na hindi daw kailanman isipin ng bastardo, yun na harapin siya nang walang ganitong antas ng kapansanan. Habang nakatingin sa kanila si Hyuk Soo-chon, ay sinabi nito sa isip na hindi daw niya makita si Big Brother Kang Sung. Na makikita sila sa ibaba na sinabi pa ni Hyuk Soo-chon na ibig lang daw sabihin nito, tinalo na siya ng lalaking yon. Na napatingin siya sa gilid ng may nagsalita na assistant leader. Ito pala ay si Jipyong na sinisigaw na ano na daw ang nangyari kay Big Brother Kang Sung. Hindi pa rin daw ba niya siya makita? Natumugon siya na sinabi na tungkol daw dyan. Nang biglang magulat siya. At napatalo na sinigaw na lahat daw sila ay umatras. Na pinagtatakahan ni Jipyong. Na makikita na mula sa ibaba ay may isang malaking usok na nawasak ang mga bato. Na ikinagulat ng mga bata. Ito pala ay gawa ni Gumoon Ryong na mabilis na umakyat na sinasabi sa kanila na hoy. Mga bata. Sila daw ay gumagawa ng mga cute na kalokohan. Na napasabi ang mga batang ito na naiinis na Gumoon Ryong. Na masaya namang sinigaw ng mga ito na boss. Makikita si Hyuk Soo-chon na sinabi sa kanila ni Gumoon Ryong na bibigyan daw niya sila ng magandang impormasyon. Sa ngayon daw, nasa pinakamasamang kalagayan daw siya. Nahumakbang si Gumoon Ryong na sinabi pa niya na kaya, kung may gusto sa kanila na patayin siya, huwag daw palampasin ang pagkakataong ito. At lumiwanag ang mata nito na naglabas ng enerhiya na sinabi sa kanila na kung balak daw nilang harapin siya, sumugod na daw sila ng sabay-sabay. Dahil gusto daw niyang matapos ang mga trabaho ngayon sa oras na ito. At pagkatapos ay nakatingalang sinsabi sa isip ni Julia na boss. Na naiisip pa niya ng sumuka ng dugo si Gumoon Ryong na sinabi sa isip na si boss daw ay napapagod ng husto, hindi daw gaya ng dati. Kung may dahilan daw ito, sigurado daw siyang na napatingin kay Lee Si-won na walang malay. At tiningnan niya ito na sinabi sa isip na kung ganito daw nga ang sinabi ni Sofia, magiging sakit lang daw ng ulo ang batang to kay boss. Nabubunutin ang espada na sinabi pa sa isip niya na kaya't gagamitin daw niya ang pagkakataong ito para. Na nagulat siya nang may sumisigaw na lumayas daw siya dyan sa tabi ni Si-won.
Na ito pala ay si Jenny na mula sa ilalim ay sinipa niya si Julia. Na ito ay napatalsik habang si Jenny ay papunta na kay Lee Si-won. Na makikita si Julia ay walang mahawakan na patuloy sa paglaglag. Pagkatapos ay kinukuha na niya si Lee Si-won na hinatak. Na sila ay tumalon papunta sa hagdan. Na makikita na yakap niya ito habang nasa ere. At ito ay kanyang binitawan nang sila ay makalapit na sa tulayan. Na si Jenny ay nakababa na rin na sinisigaw na si Won. Na biglang isang espada ang makikita na tumusok sa tiyan ni Lee Si-won. Na napasigaw si Jenny na sinabi na si Won. Na nanlaki ang mata niya nang sabihin sa kanya ni Julia na huwag daw siyang magpabaya. Kapag may kalaban daw sa harapan niya. Na mabilis niyang inatake si Jenny na kanya naman itong naiwasan. Na naiinis na tumingin siya. At pagkatapos ay hinatak na ni Julia ang espada sa katawan ni Lee Si-won. Na makikita ito na nakatingin sa kanya na sinasabi na hindi pa rin daw siya patay. Na makikita ang mata nito na sinabi na kung ganon. Na sumigaw si Jenny na sinabi sa kanya na papatayin daw niya siya. Na napatingin ito kay Jenny habang mabilis na papasugod sa kanya ito. Na napangiti si Julia na sinabi na sobra daw siyang panggulo. Hindi daw ba niya natutunan na? Hindi daw dapat maginit ang ulo niya kapag may kalaban siya. Na mabilis na hiniwa niya sa ulo si Jenny. Ngunit ito lang pala ay isang after image ni Jenny na siya ay umupo na pinagtatakahan ni Julia. At pagkatapos ay naglabas ng enerhiya si Jenny. Na ikinagulat ni Julia sa kanyang nakikita. Mula sa ibaba ay sinipa niya ito gamit ang ataking tinatawag niyang Soaring Phoenix Ascending Heaven Kick. Habang hinaharang ni Julia ang atake ay sinsabi nito sa isip na ano daw ang nangyayari sa batang ito. At paano daw siya nakapaglabas ng ganitong klase ng lakas ng biglaan. At pagkatapos ay sinundan pa ito ni Jenny ng isang sipa na ikinagulat ni Julia. Na sinabi pa ni Jenny kay Sofia na nangahas daw ba siyang saksakin si Si-won sa harap ng mga mata niya. Na malakas na sinipa ni Jenny ito sa katawan. Na ito ay makikitang nahuhulog papunta sa ibaba na nagugulat. At dito na po nagtatapos ang ika-61 kabanata. Ika-62 kabanata sa pagpapatuloy. Nakapatong sa bakal si Jenny na pinagmamasdan niyang mahulog si Julia. Na napatingin ito sa ibaba na sinabi sa isip na ikamamatay daw niya ito sa ganitong lagay. Nang biglang isang kadena ang gumapos sa kanyang braso na napatingin sa itaas. Na ito ay pinagtatakahan ni Jenny habang ito ay nakikita niya. Ito pala ay gawa ni Pierre na sinisigaw na kung ayos lang daw ba si Julia. Na makikita ang muka ni Julia na sumigaw na Pierre. Na si Jenny ay sisipain na naman siya habang ito ay nakalambitin. Ngunit ito ay mabilis na umapak sa bato. Dahilan ng pagkaiwas niya sa ginawang atake ni Jenny sa kanya. At ito ay nakapunta sa itaas kasama si Pierre na ikinainis ni Jenny. Na sinabi ni Pierre kay Julia na ano daw ang meron sa batang yan. Na tumugon ito na sinabi na wala na daw oras para magpaliwanag. At pagkatapos ay tumalon ito na sinabi niya na siya na daw muna ang bahala sa buwisit na babaeng iyan. Na mabilis na humabol si Jenny na sinabi nito na saglit lamang daw. Ngunit isang kadena na may pangtusok sa dulo ang humarang sa kanya. Na ito ay nagawa niyang naiwasan at umikot sa ere. Na hindi makapaniwala si Pierre sa ginawa ni Jenny. At si Julia naman ay nakarating na sa kinaroroonan ni Lee Si-won na masamang nakatingin sa kanya. At ito ay mabilis na naghanda upang spadahin si Lee Si-won na sinabi niya sa isip na kailangan na daw niyang bilisan na tapusin siya. Nananlaki ang mata nito nang may marinig siya na ang sabi daw naman niya sa kanya na hintayin daw niya siya. Na mabilis niya itong sinipa. Na ito ay napaatras ng di kalayuan. Na ito ay tumingin na naiinis na sinabi na ano daw ang pinaggagawa ng engot na Pierre na niyan. Nananlaki ang mata niya nang makita niya ang isa na namang atake. Na siya ay tutuhurin ni Jenny na malapit nang tumama sa muka nito. Ngunit isang kadena na naman ang gumapos sa kanyang binti. Na makikita ang muka ni Jenny na ikinagulat nito. Na siya ay hinatak ni Pierre na nawala ang kanyang balanse. Na ito ay kanyang ikanahulog sa sahig. Na napahinga ng malalim si Julia habang si Jenny ay nakadapa sa kanyang harapan na dumadaing ng sakit. At pagkatapos ay sumigaw si Julia na sinasabi na Pierre. Ano daw ang ginagawa niya? Muntik na daw siyang mamatay doon.
Natumugon sa kanya si Pierre na sinabi nito na pasensya na daw mas mabilis daw pala siya kaysa sa inakala niya. Na makikita si Jenny ay naiinis na nakatingin kay Julia. Na sinabi sa kanya nito habang makikita ang mata niya na magaling rin naman daw pala siya. Tinutukan siya ng espada na sinabi pa sa kanya ni Julia na pero mali daw ang napili niyang kalaban ngayon. Habang nakatutok ang espada ni Julia ay makikita ang muka ni Jenny na ito ay nainis. Na makikita ang mata niya na malungkot. Na biglang nagulat si Jenny at ito ay napalingon sa kanyang likod. Na makikita ang buhok ni Lee Si-won ay naglabas na naman ng enerhiya. Na makikita siyang nakatayo na naglalabas na naman ng matinding enerhiya na naglalabas ng usok sa bibig. Habang pinagmamasdan siya ng dalawa. Na napasabi si Pierre na ang batang iyon daw ay si. Na napasigaw si Jenny na Si-won habang si Julia ay nainis na nakatingin sa kanya. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na sinasabi pa rin na Gumon-ryong hindi daw niya hahayaang ito ay makaalis. Na makikita na nanlaki ang mata ni Julia. At lumipat ang eksena kung saan ay hinirang ng siko ni Hyuk Soo-chun ang atake ni Gomon-ryong. Na ito ay kanyang ikinainis. Na seryosong tumingin si Hyuk Soo-chun habang nakaamba ang kanyang siko. Na makikita ang mata nito na sinabi sa kanyang isip na walang duda. Hindi daw ito ang kapangyarihang ipinakita niya noon. Sinabi pa niya sa isip habang kaharap si Gumon-ryong na nakikita daw niya na pagod na ang taong ito. Dagdag pa niya na sinabi sa isip na pero sa kabila daw ng pag-atake niya na walang pag-aatubili. Iniisip daw ba niya na pareho pa rin ang kakayahan niya? Sinabi pa niya na kung ganoon. Masasaktan daw ba siya kung susubukan niya ito? Na naglabas ng enerhiya sa kanyang kamay si Hyuk Soo-chun na ikinagulat ni Gumon-ryong na kanyang pinagmamasdan ito. Na sinabi pa ni Hyuk Soo-chun sa kanyang isip habang inihanda na niya itong itira. Na ikinalaki ng mata ni Gumon-ryong na ang lihim daw na ipinasapasang martial arts ng kanyang sekta na pinagsanayan niya matapos makaharap ang taong ito. At pagkatapos ay kakaibang ngumiti si Gumon-ryong habang malapit nang tumama ang enerhiya na itinira ni Hyuk Soo-chun. Na sinasabi niya na itong batang ito. Na makikita si Hyuk Soo-chun at ang malaking enerhiya niyang itinira kay Gumon-ryong. Na napatingin ang mga bata at ang mga ito ay nagulat. Na napasigaw naman ang kasamahan ni Gumon-ryong na napasabi na boss. At pagkatapos ay makikita na humakbang ito. Na siya ay pinagkrus ang dalawang kamay na nasira lamang ang suot na manggas. Na makikita na ito ay nakangiti. Na tumingin ng seryoso sa kanya na sinasabi na ganun daw pala. Ang ibig daw sabihin, mas tumibay daw siya mula noong huli silang nagkita. Dagdag pa niya na sinabi kung ganoon, harapin daw niya siya ng naayon. Na makikita si Hyuk Soo-chun ay muli na namang naghanda. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Julia at Jenny na sinasabi niya na si Won. Na sinabi naman sa isip ni Julia habang makikita si Lee Si-won na talaga daw bang ang buwisit na to ay immortal. Na tumingin ng seryoso si Julia sa kanya na nagtataka. Nang makita niya si Lee Si-won na mahigpit na nakatikom ang kamao na nakatitig sa kanya. Na sinabi pa sa isip ni Julia na hindi daw pwedeng mangyari yan. At tiyak daw na nasa bingit na ng kamatayan ang batang to. Na hinawakan ng mahigpit ang espada na sinabi pa nito sa isip na kung ganoon sisiguraduhin daw niyang papatayin niya siya sa lugar na to para daw hindi na niya maabala ang boss. Na mabilis na sumugod na pinagtatakahan ni Jenny. Na sinigawan siya ni Jenny na sinabi nito na hoy. Saglit lamang daw. Na mabilis siyang hinila ni Pierre na kanyang ikinadapa. Na sinabi sa kanya ni Pierre na, hoy, saan daw niya siya balak pumunta? Na napatingin sa kanya si Jenny. Na naiinis na tumingin siya sa unahan na sinisigaw na si Won. Na handa na siyang atakihin ng espada ni Julia habang siya ay nakatayo lamang. Nang biglang isang liwanag ang makikita sa ibaba na sumabog na ang bomba. Na makikita ang muka ni Lee Si-won, pati na sina Julia at Jenny. Na umabot sa itaas ang liwanag sa pinaglalabanan ni Gumon-ryong at Hyuk Soo-chun. Na napatingin si Gumon-ryong sa ibaba na naiinis samantalang si Hyuk Soo-chun naman ay nagulat. Patin na ang mga bata. Na nasilaw naman sa lakas ng pagsabog ang dalawang ito. Na makikita ang malakas na pagsabog sa ibaba na napuno ito ng malaking apoy. At dito na po nagtatapos ang ika-62 kabanata.